Sa loob lamang ng ilang araw, mabilis na nagbago ang sitwasyon sa paligid ng Iran. Dumarami ang mga pag-atake, lumalawak ang tensyon sa pagitan ng mga bansa, at unti-unting nasusubok ang kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang sarili nito. Habang tumatagal ang mga operasyong ito, mas lumilitaw ang isang mahalagang tanong. Hanggang kailan kayang tumagal ang isang bansa kung sabay-sabay ang mga problemang kinakaharap nito sa loob at sa labas? Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang ballistic missile na pinakawalan patungo sa Turkey noong March 4, 2026 ay hindi lamang pagpapakita ng lakas. Para sa maraming analyst, isa itong malaking pagkakamali sa plano ng Iran. Habang nangyayari ito, may isa pang malaking laban sa ere. Sa mga pag-atake ng Estados Unidos, gumagamit sila ng iba't ibang uri ng guided air-to-surface weapons. May tatlong pangunahing laki ang mga bombang ito, 500 pound, 1,000 pound at 2,000 pound na version. Ayon sa ulat tungkol sa 70 JDAM bombs, sinabi ng analyst na si Max Afterburner na malamang na ang dala ng mga B-52 bombers ay ang 1,000 pound variant. Ngunit ayon din sa kanya, maaring hindi ito ang pinaka-perpektong opsyon sa sitwasyon ngayon. Ipinaliwanag niya na kahit kontrolado na ng Estados Unidos ang langit, may posibilidad pa ring may natitirang surface-to-air missiles sa Iran na maaring biglang magpaputok sa isang bomber. Ibig sabihin, kahit na pinsala na ang maraming air defense ng Iran, hindi pa rin ito tuluyang nawawala. Dahil sa ganitong panganib, malaki ang posibilidad na ang mga B-52 ay hindi lang may dalang JDAM bombs. Maaaring gumagamit din sila ng JASSM missiles. Ang JASSM ay nangangahulugang Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Ang mga missile na ito ay kayang tumama sa target mula sa napakalayong distansya. Depende sa variant, maaari silang umabot ng 230 miles hanggang 575 miles. Sa pamamagitan nito, maaring maglunsad ng pag-atake ang bomber habang nananatiling malayo sa anumang natitirang depensa ng Iran. Dito pumapasok ang mas malaking plano ng operasyon. Ang B-2 stealth bombers ang unang nagsagawa ng mga tahimik at eksaktong pag-atake upang sirain ang pangunahing depensa ng Iran. Nang masira na ang maraming air defense systems, saka pumasok ang B-52 bombers upang magsagawa ng mas malawak na pambobomba. Sa puntong ito, ang pangunahing target ng mga bomber ay ang command and control systems ng militar ng Iran. Ito ang mga sentrong nagkokontrol sa komunikasyon ng mga unit ng militar, kabilang ang missile launchers, radar, at iba pang defense systems. Ayon kay Max Afterburner, kapag tinamaan ang mga command nodes na ito, mabilis nawawala ang kakayahan ng Iran na mag-coordinate ng depensa. Kapag nasira ang isang command center, napuputol ang koneksyon ng mga missile launcher sa mga utos na kanilang natatanggap. Dagdag pa rito, mabagal na nga ang pag-reload ng kanilang mga sistema at tinatamaan pa ang kanilang mga pasilidad na gumagawa ng mga bagong kagamitan. Dahil dito halos wala ng kakayahan ng Iran na mabilis na palitan ng mga nasirang sistema. Sa madaling salita, ang layunin ng mga B-52 strikes ay sirain ang mismong utak ng sistema ng depensa ng Iran. Kasama rito ang kakayahan nitong gamitin ang ballistic missiles na matagal ng pangunahing sandata ng Iran laban sa mga kalaban nito. Sumasang-ayon din ang ulat ng The War Zone sa pagsusuring ito. Ayon sa kanila, ang mga B-52 strikes ay nagdudulot ng malaking pinsala sa command at communication systems ng Iran. Sinabi rin ni Air Force General Dan Kane na ang command structure ng Iran ay nasa napakahinang kalagayan na ngayon. Ipinaliwanag niya na sa ika-4 na araw ng operasyon ay nagbago na ang taktika ng CENTCOM. Sa simula, ang ginamit ay malalaking strike packages na nagpapakawala ng mga armas mula sa malayong distansya. Ngunit habang humihina ang depensa ng Iran, nagsimula na silang magsagawa ng mas direktang precision strikes sa loob mismo ng Iranian airspace. Sa bagong paraan ng operasyon, pinagsasama na ngayon ang eksaktong pag-atake at napakalakas na pambobomba. At ramdam na ito ng Iran. Makikita ang laki ng operasyon sa bilang pa lamang ng mga target. Sa unang 24 hours, mahigit 1,000 target ang tinamaan ng United States at Israel. Pagdating ng 72 hours, umabot na sa 2,000 target ang kabuuang bilang ng mga tinamaan sa loob ng Iran. Malaki ang papel ng B-52 bombers sa mabilis na pagtaas ng bilang na ito. Kaya nilang maglunsad ng maraming standoff missiles laban sa mga target na halos wala ng proteksyon mula sa air defense systems ng Iran.
Ayon naman sa ulat ng PBS News, sinabi ng Iranian Health Ministry na umabot na sa 920 ang namatay hanggang March 4. Gayunpaman hindi pa malinaw kung ilan sa bilang na ito ang mga sibilyan at ilan ang mga miyembro ng militar. May iba pang ulat na mas mataas pa ang bilang ng mga nasawi sa unang pag-atake. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, mahigit 1,000 miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang napatay sa unang wave pa lamang ng strikes. Kung ganun nakalaki ang pinsala sa simula pa lamang, malaki ang posibilidad na mas dumami pa ang casualties nang pumasok na sa operasyon ang mga B-52 bombers. Malinaw na napakalakas ng puwersang ginagamit sa operasyong ito. Ngunit maaaring hindi lamang sa dami ng pinsala na susukat ang pinakamalaking epekto ng pagdating ng mga bomber na ito. Ang mas malaking epekto ay sa kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang sarili nito. Dahil kapag nasira ang command systems, nawawala ang kakayahan ng militar na mag-organisa ng depensa. Sa isang digmaan, kapag naputol ang komunikasyon at kontrol, mabilis ding nawawala ang kakayahan ng isang bansa na ipagpatuloy ang laban. May isa pang mahalagang bagay na kailangang maintindihan tungkol sa mga pag-atake na ito. Hindi lamang mga base o gusali ang tinatamaan ng mga bomber. Ang isa sa pinakamahalagang target ay ang ballistic missile system ng Iran. Sa loob ng maraming taon, ito ang isa sa pangunahing sandata ng Iran upang takutin ang mga kalaban nito. Ayon sa Iran Watch, tinatayang may higit sa 3,000 ballistic missiles ang Iran noong 2022. Ang bilang na ito ay batay sa pagtataya ng US Central Command o CENTCOM. Malamang na nagamit na ng Iran ang malaking bahagi ng mga missile na yon sa mga pag-atake laban sa Israel at sa mga base ng Estados Unidos bago pa man magsimula ang kasalukuyang digmaan. Ayon sa pagtataya ng Israel Defense Forces sa simula ng labanan, tinatayang nasa 2,500 missiles pa ang natitira sa arsenal ng Iran. Kahit alin sa dalawang bilang ang gamitin, malinaw na napakalaki pa rin ng kanilang natitirang missile supply. Ngunit ngayon nahihirapan ang Iran na gamitin ang mga ito ng maayos. Ang dahilan ay ang patuloy na pag-atake sa kanilang command at communication systems. Kapag nasira ang mga sistemang ito, nawawala ang kakayahan ng militar na sabay-sabay na mag-organisa ng missile launches. Hindi na rin nila madaling mako-coordinate ang radar, missile launcher at iba pang bahagi ng kanilang depensa. Kapag pinagsama ito sa mga strike na tumatama sa mga lugar kung saan inilalagay ang missile launchers, unti-unting nawawala ang pangunahing sandata ng Iran. Makikita ang epekto nito sa mga numero. Sa ulat ng CNN noong March 4, sinabi ni General Dan Kane na malaki na ang ibinaba ng missile attacks ng Iran. Ayon sa kanya, ang bilang ng ballistic missile launches ng Iran ay bumaba ng 86% kumpara sa unang araw ng labanan. Dagdag pa niya may karagdagang 23% na pagbaba sa loob lamang ng huling 24 hours. Hindi lamang missiles ang naapektuhan. Ayon din sa parehong ulat, ang paggamit ng Iran ng one-way attack drones ay bumaba ng 73%. Ipinapakita ng mga numerong ito na unti-unting nawawasak ang buong military plan ng Iran. At malaking bahagi ng pagbabagong ito ay dahil sa pagpasok ng mga B-52 bombers sa operasyon. Gayunpaman may isa pang dahilan kung bakit itinuturing na napakatalinong hakbang ang paggamit ng mga bomber na ito. Hindi lang ito tungkol sa pagpapahina sa kakayahan ng Iran na umatake. May mas praktikal pang dahilan. Nagbigay ng pahiwatig tungkol dito si US President Donald Trump noong March 2. Sinabi niya na maaaring tumagal ng mas matagal ang digmaan kaysa sa inaasahan ng marami. Ayon sa kanya, maaaring umabot ng 4 hanggang 5 weeks ang labanan. Ngunit may kakayahan ang militar ng Estados Unidos na ipagpatuloy ang operasyon ng mas matagal kung kinakailangan. Sa madaling salita, inaasahan na ng Washington na maaaring tumagal ang digmaan ng ilang linggo. At tandaan, nasa unang linggo pa lamang ang labanan. Kung ganoon, kailangan ng Estados Unidos na maghanda para sa mas mahabang kampanya. Ibig sabihin, kailangan din nilang isipin kung paano mapapanatili ang malakas na firepower habang kinokontrol ang gastos ng operasyon. Dito pumapasok ang papel ng B-52 bombers. Sa halip na patuloy na gamitin ang mas bagong B-2 stealth bombers, mas praktikal na gamitin ng B-52 para sa tuloy-tuloy na pambobomba. Madalas iniisip ng mga tao na parang walang limit ang pera ng militar ng Estados Unidos. Dahil napakalaki ng budget nito, parang kaya nitong gumastos ng tuloy-tuloy.
Pero sa realidad, maingat pa rin ang US sa paggamit ng pera, lalo na kapag inaasahang tatagal ang isang digmaan. Isa sa mga paraan na maaring masayang ang malaking halaga ng pera ay kung patuloy na gagamitin ng B-2 stealth bombers sa lahat ng misyon. Ayon sa pagsusuri ng 1945, may malinaw na dahilan kung bakit ginagamit ang B-52 sa mga susunod na operasyon. Kaya nitong magdala ng maraming precision-guided weapons, maaari itong manatili ng matagal sa himpapawid habang nagbabantay sa target area at mas mababa ang gastos nito kada oras ng paglipad kumpara sa B-2. Sa madaling salita, ang B-52 ay perpekto para sa tuloy-tuloy na pambobomba, lalo na kapag kontrolado na ang sitwasyon. At sa kasalukuyang sitwasyon, halos hawak na nga ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito ang kontrol sa Iran. Kung pag-uusapan ng gastos, mas malinaw kung bakit mahalaga ang paggamit ng B-52 bombers. Ayon sa ulat ng WION, halos doble ang gastos upang paliparin ang isang B-2 stealth bomber kumpara sa isang B-52. Ang B-2 ay may espesyal na stealth coating at nangangailangan ng mas masusing maintenance. Dahil dito, mas angkop itong gamitin sa mga unang bahagi ng operasyon kung saan kailangang tamaan ang mahahalagang target nang hindi agad natutuklasan ng radar. Kapag nagawa na ang unang serye ng mga pag-atake, saka pumapasok ang ibang bomber tulad ng B-52 upang ipagpatuloy ang mas malawak na pambobomba. May isa pang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang. Ito ang presyo ng mismong eroplano. Ang isang B-2 bomber ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $2 billion upang mabuo. Kung sakaling masira o mapabagsak ang isa sa mga ito habang nasa operasyon, napakalaking kawalan iyon para sa militar ng Estados Unidos. Kung ikukumpara, mas mababa ang risk kapag B-52 ang ginagamit. Bagamat matagal na ang modelong ito, patuloy pa rin itong ina-upgrade ng Estados Unidos. Noong 2021, gumastos ang US ng humigit kumulang $15 billion bilang bahagi ng $48.6 billion modernization program upang mapanatili ang mga bomber na ito hanggang year 2060. Sa kasalukuyan, mayroong 76 B-52 bombers na nasa serbisyo. Kahit isama pa ang gastos sa modernization, tinatayang nasa $640 million. Kung ikukumpara sa presyo ng B-2, mas mababa pa rin ang risk kung B-52 ang mawala sa operasyon. Malaki rin ang pagkakaiba sa gastos kada oras ng paglipad. Ayon sa ulat ng The National Interest, umaabot sa humigit kumulang $200,000 ang gastos sa bawat oras ng paglipad ng isang B-2 bomber. Sa unang bahagi ng operasyon sa Iran, may mga B-2 na nanatili sa himpapawid ng mahigit 30 hours. Ibig sabihin mahigit $6 na milyong agad ang gastos sa isang misyon pa lamang. Sa kabilang banda, ang B-52 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $70,000 kada oras ng paglipad. Kahit i-adjust pa ito sa inflation, halos kalahati pa rin ito ng gastos kumpara sa B-2. Dahil dito, mula sa pananaw ng gastos, napakatalinong hakbang ang paglipat ng operasyon mula sa B-2 patungo sa B-52. Sa ganitong paraan, patuloy na makakapagbuhos ng malakas na firepower ang Estados Unidos laban sa Iran gamit ang modernong armas habang mas mababa ang pressure sa kanilang defense budget. Kung inaasahan ng administrasyon ni Donald Trump na tatagal ng 4 hanggang 5 weeks ang kampanya, mahalaga ang ganitong desisyon upang matiyak na may pagpapatuloy ang operasyon nang hindi agad nauubos ang resources. Sa puntong ito, malinaw na hindi maganda ang kalagayan ng Iran. Nabanggit na ang ilan sa mga problemang kinakaharap nito. Humihina ang kanilang kakayahan na maglunsad ng ballistic missiles. Nasira rin ang malaking bahagi ng kanilang air defense systems. At habang nagpapatuloy ang operasyon, tila mas lumalala ang pressure na nararanasan ng Iran sa bawat araw ng digmaan. Ngunit may isa pang malaking problema na kinakaharap ngayon ng Iran. Ito ay ang kahinaan ng kanilang air defense system. Ayon sa military analyst na si Max Afterburner, kahit bago pa magsimula ang digmaan, hindi na kasing advanced ng sa mga Western countries ang air defense network ng Iran. Ngayon na nasubukan na ito sa tunay na labanan, mas lumabas pa ang mga kahinaan nito. Ang ilang Chinese at Russian surface-to-air missile systems na ginagamit ng Iran ay mabilis na nasira sa mga pag-atake ng mga aircraft ng Estados Unidos at Israel. Sa madaling salita, kahit bago pa magsimula ang alitan, dehado na ang Iran sa depensa laban sa mga pag-atake mula sa itaas. Mas detalyado itong ipinaliwanag sa isang ulat ng Army Technology noong March 3.
Ayon sa kanilang pagsusuri, hindi lahat ng ginagamit na air defense system ng Iran ay tunay na galing sa Russia o China. Marami sa mga ito ay sariling version ng Iran na ginawa sa pamamagitan ng reverse engineering. Ibig sabihin, kinopya lamang nila ang disenyo ng mga dayuhang sistema upang makagawa ng sarili nilang bersyon. Ngunit may problema sa ganitong paraan. Kung walang bagong teknolohiya na idinadagdag, dala pa rin ng kinopyang sistema ang parehong kahinaan ng orihinal na modelo. Halimbawa, ang mga Iranian version ng S-300 systems ay madaling matarget ng ilang Israeli weapons. Isa na dito ang icebreaker missile. Ang missile na ito ay ginawa upang samantalahin ang kahinaan ng radar na ginagamit sa mga S-300 type systems. Dahil hindi naayos ng Iran ang kahinaang ito sa kanilang sariling version ng system, ngayon ay nararanasan nila ang epekto nito sa digmaan. Sa kasalukuyan, mas mahina pa ang kanilang depensa sa himpapawid kaysa dati. Ayon sa ulat ng Newsweek, nagsimula na ring ilipat ng Iran ang ilan sa kanilang air defense systems mula sa silangang bahagi ng bansa papunta sa kanlurang bahagi. Ginagawa nila ito dahil inaasahan nilang karamihan ng mga susunod na pag-atake ay manggagaling sa direksyong iyon. Ngunit may kapalit ang ganitong desisyon. Habang pinapalakas nila ang depensa sa isang bahagi ng bansa, nagiging mas mahina naman ang ibang lugar. Ibig sabihin nagiging mas bukas ang silangang bahagi ng Iran. Kung mangyari ito, maaring gamitin ng mga bomber ng Estados Unidos ang bahaging iyon bilang posisyon upang maglunsad ng mga missile mula sa direksyong halos walang depensa. Maaring mas nababantayan ngayon ng kaunti ang mga lungsod tulad ng Tehran at Isfahan kumpara sa unang pag-atake. Ngunit ayon sa mga analis, hindi pa rin ito sapat upang pigilan ang patuloy na pag-atake mula sa Estados Unidos at Israel. Ayon kay Max Afterburner, ang natitirang pag-asa ng Iran ay parang umaasa na lamang sa swerte. Umaasa sila na baka sakaling magkaroon ng pagkakamali ang kalaban o magkaroon ng pagkakataon na makapagpatama sila ng ilang strike. Ngunit hindi iyon maituturing na matibay na depensa. Isa lamang itong maliit na pagkakataon na maaaring mangyari o hindi. Samantala, hawak ngayon ng Estados Unidos ang tinatawag na air superiority sa himpapawid ng Iran. Hindi pa ito ganap na kontrol kung saan walang kahit anong banta mula sa kalaban. Ngunit sapat na ito upang magbigay ng kumpiyansa sa Estados Unidos na magpadala ng mga bomber tulad ng B-52 sa loob ng Iranian airspace. Para sa Iran, isa itong senyales na ayaw sana nilang makita. Ipinapakita nito na seryoso ang plano ng Estados Unidos na ipagpatuloy ang kampanya sa loob ng ilang linggo. Sa mga susunod na araw, malaki ang posibilidad na mas marami pang pag-atake ang ilulunsad mula sa B-52 bombers. At hindi pa kasama dito ang mga aircraft carrier groups ng Estados Unidos na nasa Persian Gulf. Kasama sa mga grupong ito ang maraming fighter jets at support aircraft na handang sumali sa operasyon anumang oras. Kung titingnan ang direksyon ng mga pangyayari ngayon, malinaw na lumalaki pa ang digmaan. Sa loob ng Iran, ang pagdating ng mga B-52 bombers ay senyales ng mas matinding operasyon. Habang tumatagal ang away, mas lumalaki rin ang pressure na nararamdaman ng Iran. At habang nangyayari ito, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Ang digmaang ito ay maaring hindi matapos agad. At habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, mas sinusubok nito kung hanggang saan kayang tumagal ng sistema ng Iran sa ilalim ng tuloy-tuloy na pressure mula sa labas. Sa puntong ito, malinaw na hindi lamang ito tungkol sa ilang pag-atake o target. Unti-unti ring humihina ang kakayahan ng Iran na mag-organisa ng depensa habang nagpapatuloy ang operasyon. Para sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nito, ang layunin ay malinaw. Gusto nilang bawasan ang kakayahan ng Iran na gamitin ng missiles, drones at iba pang armas na maaring magbanta sa kanilang mga base at sa kanilang mga kakampi. Ngunit kahit malaki na ang pinsalang nangyari, hindi pa rin tapos ang sitwasyon. Ang Iran ay isa pa ring malaking bansa na may natitirang armas, sundalo at mga kaalyado sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin kahit humihina ang kanilang depensa sa himpapawid, hindi pa rin agad matatapos ang tensyon. Sa mga susunod na linggo, ang pinakamahalagang tanong ay kung hanggang saan tatagal ang kakayahan ng Iran na ipagpatuloy ang laban. Kung patuloy na masisira ang kanilang mga sistema at mahihirapan silang mag-organisa ng depensa, maaring tuluyang mawalan ng balanse ang kanilang plano. Ngunit kung makahanap sila ng paraan upang mag-adjust at muling mag-organisa, maaring tumagal pa ang digmaan ng mas matagal kaysa sa inaasahan ng marami. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, isa pang mahalagang bagay ang binabantayan ng mga analyst.
Ito ay kung gaano kabilis kayang ayusin ng Iran ang mga nasirang bahagi ng kanilang military system. Sa isang digmaan, hindi sapat na may natitira pang armas. Mahalaga rin kung gaano kabilis itong maayos, mapalitan o maipwesto muli matapos ang isang pag-atake. Kung patuloy na nasisira ang mga radar, communication systems at mga base kung saan inilalagay ang mga missile, mas nagiging mahirap para sa isang bansa na ibalik agad ang dating lakas ng kanilang depensa. Ito ang isa sa mga hamon na kinakaharap ngayon ng Iran. Sa bawat araw na may bagong pag-atake, kailangan nilang magdesisyon kung saan nila ilalagay ang kanilang natitirang kagamitan. Kailangan nilang pumili kung aling lugar ang uunahin nilang protektahan. Hindi madaling gawin ang ganitong desisyon, lalo na kung malawak ang teritoryo ng isang bansa. Kapag inilagay nila ang mas maraming depensa sa isang lugar, maaring humina naman ang ibang bahagi ng bansa. Dahil dito nagiging mas komplikado ang sitwasyon sa bawat araw na lumilipas. Samantala, patuloy namang minomonitor ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito ang mga galaw ng Iran. Gumagamit sila ng iba't ibang paraan upang makita kung saan inililipat ang mga kagamitan ng militar. Kasama dito ang satellites, reconnaissance aircraft at intelligence reports mula sa iba't ibang sources. Kapag may natuklasan na bagong galaw, mabilis ding naayos ang mga plano ng operasyon. Ibig sabihin, hindi lamang lakas ng armas ang mahalaga sa digmaan, malaki rin ang papel ng impormasyon. Ang bansa na mas mabilis makakuha ng tamang impormasyon ay kadalasang may kalamangan sa labanan. Bukod sa usapin ng militar, may isa pang bagay na binabantayan ng maraming bansa. Ito ay ang epekto ng digmaan sa ekonomiya ng Iran. Kapag tumatagal ang isang digmaan, hindi lamang ang militar ang naaapektuhan. Pati ang ekonomiya ng bansa ay nahihirapan. Maaring maapektuhan ang transportasyon, kalakalan, at ang pagpasok ng mga produkto mula sa ibang bansa. Kapag nangyari ito, maaring tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at mas mahirapan ang mga tao sa pang-araw-araw na buhay. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang militar ang naaapektuhan. Malaki rin ang epekto nito sa buhay ng ordinaryong mamamayan. Sa gitna ng digmaan, maraming bansa ang nagbabantay sa bawat pag-atake at galaw ng mga puwersang kasali sa laban. Ang bawat maliit na pagbabago sa sitwasyon ay maaaring magdulot ng mas malaking epekto sa mga susunod na araw. At habang lumilipas ang panahon, mas lumalawak ang epekto ng digmaan sa buong lugar. Ito ay isang mas malaking laban na maaaring magbago sa balanse ng lakas sa pagitan ng mga bansa. Sa mga darating na linggo, makikita kung paano haharapin ng Iran ang patuloy na pressure habang sinusubukan nitong ayusin ang mga nasirang bahagi ng kanilang depensa. Sa ganitong digmaan, hindi lang lakas ng armas ang mahalaga. Mahalaga rin kung alin sa dalawang panig ang mas kayang tumagal sa labanan. Habang nagpapatuloy ang mga pangyayari, maraming bansa ang patuloy na nakatutok sa sitwasyon. Hindi lamang mga lider ng pamahalaan ang nakatutok sa mga balita, maging ang mga ordinaryong tao sa iba't ibang bahagi ng mundo ay gustong malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Para sa ilang bansa, mahalagang maintindihan kung hanggang saan aabot ang tensyon. Kapag patuloy na lumalala ang mga pag-atake, maaaring madamay ang mas marami pang lugar. At kapag mas maraming bansa ang naapektuhan, mas tumataas din ang panganib na lumawak pa ang krisis. Sa ganitong sitwasyon, bawat galaw ng mga bansa ay maingat na pinag-aaralan. Isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na nagbabantay ang maraming bansa sa bawat bagong pangyayari. Ang bawat ulat tungkol sa pag-atake, paglipad ng mga eroplano o paggalaw ng mga barko sa dagat ay agad na sinusuri. Sa ngayon, wala pang nakakaalam kung paano magtatapos ang sitwasyong ito. Ngunit malinaw na ang mga desisyong ginagawa sa mga araw na ito ay maaring magkaroon ng epekto sa mga susunod na taon. Sa mga ganitong sandali sa kasaysayan, ang mga maliliit na pangyayari ay minsan nagiging simula ng mas malaking pagbabago.